congratulations sa project. Nakita ko siya, actually sinilip ko siya kanina kumain. Tapos yun, sinay ko siya, tinignan ko yung mga UI, kung paano yung process niyo. Yung tanong ko lang is, for example, sa isang user, sige, simulan ko lang kung dito. Kasi, kunyari, ang use case ko, gusto kong mag-post ng nakita ko, or, yeah, for example, nakita ko item, tapos gusto ko mag-post dito sa website na, kasi yung purpose na diba? So, ang process lang na medyo lang ko na-question ko is bakit kailangan ko mag-login if ever gusto ko lang mag-post na, ay, may nawawala dito, gano'n. Sa pag-login po kasi, pag mag-report ka po ng lost item, ibibigay po kasi yung reference ko. Kung mag-report ka po, and wala ka pong reference ko, paano mo ma-identify ng admin? Okay, so yung reference code na yun, stored siya sa user or sa system mismo? Sa system. Okay, so if yung, kasi for example lang, yung sinasabi ko kasi, if I'm going to report the lost item, like, kung syempre may option dapat ako na maging anonymous. Kasi minsan, for example makakita ako ng wallet, tapos yung wallet na yun, initially, may laman siya na, let's say, 100. Pero pinost ko siya, tapos na-claim siya, tapos nawala, kunyari, yung laman na lang is 50. Ano, kasi gusto kaya ko siya maging anonymous. Just because ayaw ko mapagbenta ka na kumuha ka ng 50 pesos, diba? So, sa pag-report po ng wrong item, pag na-claim naman po yung ni-report na wrong item, hindi naman po makikita kung sino yung, sa claim po, hindi mo makikita kung sino yung nakakita ng item na yun. And it depends po sa admin kung sasabihin niya. So, pero sa pag-claim naman, paano yung process ng verification? So, paano nyo nalalaman na yung item na yun is tama na talagang nag-claim na sa kanya? Magsasubmit po ng bali po yung verify po kung sa kanya na yung kiniklaim niyang item is outside of the scope na po ng system namin. Bale, yung admin na po yung bahala doon kung paano niya i-verify. Okay, so yung scope niya is mainly a platform lang to para ma-post yung mga nawawala ng item. Yes. Question ko lang is, yung users mo, yung target users mo, sino ba? Kasi hindi siya defined kung sa school lang ba, or sa community. Ano po, within school po or within organization? Hello, first of all, congratulations sa project niyo. So first impression ko naman is okay yung user interface, and then predictable naman siya gamitin. Although, kasi dito sa assessment natin, hindi lang namin i-judge kung ano yung nakita namin. Gusto rin namin na i-assess yung decision-making process mo behind sa nakikita namin. So, what I want you to do is parang i-guide nyo kami or i-walk through sa decision-making niyo. Bakit ito yung napili nyo na typography, bakit ito yung napili niyo na parang elements na ilalagay niyo sa webpage niyo para ma-assess natin siya ng accurate, kumbaga.
So parang magkakwento kayo. So that makes sense ba? Yeah. So sino ulit yung UI, UX ng team nyo? Ikaw. Ayan. So, can you tell us ba kung bakit ayan yung typography and color palette na nag-decide ka na i-implement sa system mo? Din-decide ko na kung mga ganyan, which is, maganda ko is parang plain lang po sa mata, malinis lang po tingnan, and then hindi ko masyadong ma-bright or ma-dull sa users po. Ganun. For convenience lang po talaga ng user. Okay. So, can you tell us kung ano yung pangalan ng typeface na ginamit niyo dun sa website niyo? Arial Sunset. Arial Sans. Actually, I think it's Roboto. Pero medyo malapit lang. Medyo magawa kasi. And then, kasi di ba, yung talagang pinakasabi yung system is yung Angular. So, of course, napag-aralan nyo yung principle ng component based sa Angular. So, like for example, yung mga nakikita namin ng mga cards dyan, it's one component. Tama ba? And then, nire-reuse siya. So, because that's how we properly use Angular or kahit any other frameworks naman. That's the whole point. So, for the colors ba ng website ninyo, paano nyo ginawa yung pag-set up ng color niya sa code? Like, meron ba kayong parang global styling file? Or kino-configure nyo siya manually per component? Like, for example, nakikita ko yung may color red doon na unresolved items or something. So, like, is it specifically configured dun sa component na yun? Yes, open component. Okay. Pero meron naman din kayong parang global style or lahat talaga component specific sa component talaga. So, usually kasi, kapag sabihin itong mga maliliit na mga application, usually mas mabilis gawin kapag component specific. But, ayun lang, as the project grows, usually, kailangan talaga meron tayong global na parang styling, global file. And it's not applied lang naman sa styling. Kahit sa part yun ng code base natin, laging ganun maganda. And then, gusto ko i-assess yung validation kung paano hinahandle ng website ninyo yung mga unexpected or edge cases. Kumbaga, for example, did you try ba na gumawa ng operations sa website ninyo habang offline? Na ba biglang nag-offline yung internet? For example, pwede mong buksan yung network tab sa Chrome. Ayan. And actually, mag-log out ka na muna. Try natin mag-log in. Ayan. And then, try mo na pumunta sa network and then click mo yung offline para mas-relate na walang offline. And then, kapag click mo yung sign in, anong mangyayari? Ayan. So, ano yung lumabas? Ayan. So, nakikita natin kasi di ba kapag nag-browse tayo sa mga applications or sa mga websites, talagang normally hindi maiwasan biglang mawawala ng internet connection or mag-disconnect yung device. So, halimbawa, paano siya i-handle ng application nito? So, nakita natin na may lumabas na error message. Pero nakita niyo ba kung ano yung mali dun sa error message? Yes. Ano yung nakita mo? Instead po na sabi dahil sa internet connection, sinabi ko is invalid email or password. Ayun. Tama.
So, kapag ganyan yung mga cases, it can be misleading sa user. Kasi baka nag-try siya mag-log in, tama naman talaga yung password na, pero hindi niya napansin. Biglang nag-disconnect lang pala yung device niya sa internet or may problema sa ISP na. And then, ulit siya ng ulit, di ba, na mag-log in, kahit tama naman talaga yung password. So, ayan, of course, kapag as a beginner, minsan, yan kasi yung mga edge cases na talaga siya. But it's a good thing na maalala natin when we're developing. Kasi yung mga maliliit na bagay na yan, it actually makes a big difference sa real world use. So, yung na-mention na kanina na error message, it doesn't always have to be naman na talagang i-specify nyo lagi. Kasi maraming pwedeng maging cause ng error eh. So, may mga ganong websites na talagang explicit na nasabi na wala kang internet connection. But minsan, pwede naman na yung parang generic message na something went wrong, mga ganon. Basta, it's something na general enough para makita ng user na hindi sa site niya yung problem. Unlike na ganyan nangyayari. So, ayun naman ang isang suggestion. So, sige, i-balik mo dun sa note. Ayan. And then, can you try na mag-report ng isang lost item? Ayan. Kasi kanina, nag-try ako na gawin lang yung field for the item name. Meron kayong nilagay dun sa item description na parang dapat na-report siya. So that parang hindi masasubmit yung form. Pero nung tinry ko kanina dun sa item name, pwede mo ulit i-try. Baka may mali lang kanina. Mag-type ka lang ng, let's say, mga 5 spaces. Ganyan. And then, lagay ka sa location. Tapos sa description. Sige. Type ka lang ng title. Ganyan. And then, try mo mag-upload ng photo. Try mo lang kung magsasubmit. So, as you can see, since wala tayong in-specify na item name, nung tinry ko siya kanina, ayan lang, parang paulit-ulit lang na unikot yung submit button. So, ayun, let's always make sure na yung mga forms natin is talagang properly validated talaga siya, both sa front end and sa back end. So, ayun pa lang naman yung mga napansin ko. Yung mga minention ko, mga edge cases naman, or like mga kasi mostly pag nag-develop tayo, yung mga ini-input natin is yung tinatawag na happy path, yung na-mention sa user student. So yung happy path, ayan yung expected natin na kapag matino yung user, is yan yung ilalagay niya. But in the real world, diba, hindi naman talaga yun. So dapat we always assume na yung user natin, binibring nila yung application para sa production. Diba? Ma-minimize natin yung mga instances na katulad ng ganyan, nag-break yung application. So, ayun na naman for now for me, Sir AJ. Ayun, thank you. Sige, ready ng codes, then ano yung database, at least yung ERT, ready para ma-present. Ganun din sa next group, ready ng codes, the backend, yung ERT. Sige, while waiting, bakit yun ang proposal na binigay yung research student? So, napropose po namin yan is, bigay po kasi kami ng idea that time, then, naisip, actually, nag-search po kami ng pwede, small project lang po para, pasok pa rin po sa timeline namin sa Apple. Then, upon looking po, napili po namin yung lost and found system.
meron ba kayang hindi nagawa na features na supposedly nagawa? Wala naman po. Wala naman features. Sure. Okay. Okay na. Ayan na, ayan. Okay. Question ko una. Nakita mo yung user's table? Yes po. Bakit name yung column? User's table eh, nasa baba. Lower right, yan. Bakit name? Name po ng user. Oh, Full name. oh. Kung name siya ng user, then, parang full name. Papalitan ko lang ng name. Tama ba? Ano nakikita niyo kung ilang pali? Yun. Ano ba yan? Username o name? Username. Ano ba talaga? Username. Nasa yung system mo? Tingnan sa system. Punta ka sa my register ko. Yan. Yan ah. Ibabangga ko siya dun ah. Create ka na, ayan, magre-register ako. Pero nakalagay mo dun, username. Eh no, may username ka. Pero sa database mo nakalagay name. Hello, question. Anong gagawin ko kung meron akong username and then email, pero hindi ko naman alam yung identity ng user? O sige, given na username siya, sabihin natin yung database mo doon sa users ay username, balik ka. Okay. Ngayon, paano ko malalaman na itong username na to, ay ito yung pangalan niya? And system nyo ay lost and found. Sa lost and found po, pwede naman po kasi anonymous po. It's either po sa user, kung gusto mo nila ilagay yung name nila or gumawa sila ng kung anong username. Saan? Sa account? Opo. Hindi naman po required na hindi po talaga yung ilalagay nila. Bakit? Hindi sa registration yung tinatanong ko, bakit hindi kailangan ng name? Kasi nilagay dyan, username. And then email. Kasi may follow-up question ako dyan. Bakit kayo namingin ng username, balik ka sa login? Kung ang gagamitin mo lang din naman na pang-login ay email. Saan mo ginamit ngayon si username? Bakit hindi ka ng email? Next, punta ka dun sa may table ulit. Sa may database. Okay. Angat ka. Saan galing si status? Nakita mo yung matches table? Status. Bakit inang yung ginamit nyo? Matches table. Yan. Status. Meron kayong column na status. Bakit inang?
Okay. Paano kapag in the future, nagkaroon ng additional requirements na kailangan ng kliyente nyo ng additional status? Anong gagawin ko? Ano, babaguhin ko yung properties ng database. Supposedly kasi yung ginagamit natin dyan yung sinasabi natin reference table, di ba? Yung merong another table, tapos i-reference mo doon para in case na meron kayong babaguhin, insert data lang. Hindi yung properties ng column yung gagawin ng daan or ayusin natin. Nagets? Kasi anong pinagkaiba ng status na yan versus sa status sa notifications? Ano? May pinagkaiba ba sila na values? Wala. For sure, kasi kung yan ang ginawa nyo, yung drop-down status sa UI, malaking hard-coded yun. Paano kayo nag-define na kapag ikaw, yung status na mag-change papunta sa backend ay hindi hard-coded. From open to ongoing, paano yung ginawang ongoing yung status na isi-save sa database? Saan yung in-hardcode? Hardcoded ba? Sa? So, naka-hardcode. Bakit naka-hardcode? Kasi, so ang mangyayari yan, kapag sinabi na, ay ayaw ko na, sabi ako kunyari ako kliyente pag sinabi ko, ay ayaw ko na yung word na ongoing, palitan natin. So ibig sabihin, dalawang changes yung gagawin ko as a developer. Una, database, pangalawa, front-end. Tama? Kasi align dapat yun. Kung ano yung format mo sa UI, ganun din yung format mo sa ina mo. Tama? So, ibig sabihin, dalawa. Kung reference table yung ginawa natin, insert or update lang ng query yung gagawin natin para ma-update yung data from front-end to back-end. Kasi pwede yun. Balik ka sa UI. Ayun, yun yung sa users, hindi siya malinaw kung ano ba yung sinasabi yung name. Not sure ako nagkamali lang kayo sa naming yun. Then yung username, di ko sure kung bakit nyo siya pa nilagay. Pero ginagamit nyo naman pala ay email. Kung maglalagay talaga kayo ng username and then email, bakit hindi nilang both either of the username and email ang gamitin nyo pang login? Kasi useless lang si username. Ang ginagamit nyo lang si username pang display name. Kaya mas maganda pala na naglagay na lang kayo ng name lang, hindi username. Kasi sabi nyo sa registration, username. Balik ka sa log. Tignan mo yung forget password mo. Ano nakikita mo sa word na forget password? Balik ka lang doon. Yeah. Tignan mo yung forget password mo. The word forget password. Ano nakikita mo mali dyan? Ha? Bakit daw? Ba't ganyan yung format? Tinatanong ko kasi
sa pag-uwi ko kayo ng system, at least yung pinaka-smallest or sobrang detailed kasi dapat, kahit yung mga word na ganun, defect kasi yan. Parang red flag siya doon sa client. Pangalawa, ba't ganyan yung image? Parang naka-zoom. Wala naman ako nakita ano ba yan? Sa resolution lang or dapat naka-zoom out yan? No, ba't ganyan yung hindi ko na-gets? Anong connection ng image doon sa system nyo? Kasi mukhang speaker siya, then what? It's like Headphone. calling out po kung sino nakahanap nitong writer na to. Bakit may shadow pa? Parang ang off na nagets mo. Pwede nyo kasi gawin dyan yung image. Familiar ako sa image, pinrap nyo yan eh. Meron niyang buong image na ganyan. Ang dapat na ginawa nyo dyan, yung background nung white na nakikita nyo, doon nyo nilagay yung image. Hindi na kayo na shadow pa na pinaangat yung nilalagay ng image. Sige, balikan sa create 1. Magre-register ako. As a user, paano ko malalaman ano yung required fields? Once po nakakita po siya. Bakit? Ba't kailangan ko pa mag-fill paano ko malaman na yung field na yun ay required o hindi? Paano? Gets naman, gets. Pero looking at the registration form, paano mo malalaman na itong field na to ay required o hindi? Another one, yung phone number. Mag-enter ka ng phone number ng hindi Filipina, ha? Sige. Oh, sinasabi mo dyan, please enter a valid PH phone number. Ano ba yung tamang format na hinihingi nyo dyan? Bakit kailangan ko pang ilagay ng +63? Eh bakit bibigyan niya pa ng trabaho yung user ng +63? Kasi meron ng mga forms, not sure kung nakita niyo yun, meron naman ng mga field na ginagamit na, hello yan eh, yung field na ilalagay mo yung number na without zero, tapos meron na sa unahan na maliit, na meron na kayong ilalagay na may +63. Kasi another validation pa yan na kailangan PH number. Kung PH number lang yung i-require, dapat yung system itself ang nagtuturo na doon na +63 lang yung number na i-input mo dito. Kasi once na nakita ng user yun, alam niya na dapat pang PH number lang yung pwede i-input. Eh paano? Valid naman yung pag nilagay ko 09. Yung label mo 09. Pero hinihingi mo +63 pala. Eh di mismatch. Ha? Ayun, nakalagay yun. May label ka na nilalagay ko ay nag-start sa 09. Pero pag nilagay ko 09, try mo. Sinasabi mo PH number. Eh, dapat mo palang hinihingi ay +63, tama? +9. Tama? Yung mga smallest details na gano'n, especially UI to, yun kasi yung nakikita ng kliyente nung users mo. Minsan kahit gaano kagulo yung back-end nyo, hindi mo na nakikita yan.
ang nakikita nila yung UI. Yun ang mahalaga sa kanila. Kapag nga yun, mas talagang pinaganda nyo yun. Kasi, yung ipipresent nyo dito sa amin talaga is yung UI. Aside doon sa functionality. Sino nag-test? Na-test mo siya. Ano kulang? Ba't hindi mo siya nahuli? At tsaka ikaw lang talaga nag-test. Ikaw lang tester. Dalawa. Hindi nyo siya nahuli. Ano yung mga part na tinest nyo? Ano? Yung functionality lang mo. Ano yung tinest nyo? Yung kung nag-save or hindi, ganun lang. Paano yung validation? Kaso, sino nag-design ng UI niyo? Ikaw? Ikaw nag-design ng dashboard? Sino nag-decide na ang graph ay nasa taas over sa summary nyo na cards na nasa baba? Sino? Bakit ganyan yung ano? Hindi, tinatanong mo lang kayo. Bakit napag-desisyonan mo na mas mahalagang makita ng admin yung graph muna bago yung summary na 4 na nasa baba? Since yung dashboard ko yung report last 15 days ko, yung mga days ko na reports. Ano yung nasa baba? Yung 4 na yan. Yung mga total. Bakit siya nasa baba? Tinatanong ko yung reason. Kasi kapag nagde-design tayo, hindi pwedeng yung gusto mo. Ano yung reason? Kailangan may reason yan. Kahit yung order, yung placing ng mga UI, may reason yan. Hindi pwedeng wala. Especially dashboard to. Admin page ba to? Nasaan yung reports? Isa pa? Oh, parang hindi yan. Yung sa user dapat naman sa user. Yung sa isa. Angat ka na, huwag ka na bumaba. Angat ka na. Yan. Bakit may edit profile sa reports? Para saan yung edit profile sa reports? Kasi kapag in-link ko yung profile nyo, balik, tingnan yung link mo yung profile mo. Saan yung edit mo? May edit profile ba? Okay. Ba't nasa reports yung edit profile? Ano bang edit? Edit profile mo nga. Ba't nasa reports? Well, profile page ko kasi sa profile, ang is the profile ko is kasama po yung mga nireport ko na. So, nasa Ano purpose ng pagpili ko yung profile na yun? Yung Django. Kasi, di ba, ang gamit mo ngayon ng mga websites, di ba? Saan kayo nag-edit ng profile? Kapag in-link yung
yung upper left na meron kayo. Pwede nyo nilagay ngayon. Kung meron na pala kayong experience na kung saan i-edit yung profile. Buksan mo yung notification. Last one. Bukas ka ng isa. Hindi nag-a-adjust yung model mo based sa laki ng screen. Ano? Sa inyo. Sa akin kasi nag-a-ano eh. Parang sabog siya. Hindi yung ano, yung mismong ano, yung buo. Ay, nagkakaroon pa ng scroll, tsaka pag i-scroll siya, tingnan nyo yung image. Nasa taas na siya. Hindi nyo siya ginawang adjustable. Kasi dapat, kapag gumagawa kayo ng modal, sinasaalang-alam nyo yung sizes ng screens nung gagamit ng user. Dapat nag-a-adjust mo siya. So far kasi dito sa laptop namin, pati kay Evan, yung modal, kahit magka-scroll siya, hindi na nakikita yung taas. Yan, nakita mo. No? Nakita mo yung pinakataas. Sige, baba ka. Oh. Medyo malaki lang yung so far yung screen mo, pero nakita mo yung profile, halos nandoon na sa toolbar o sa bar ng browser. Na supposedly yung edge ng model at least nakikita. Nagets? Kasi kung gano'n, ibig sabihin yung model, hindi siya nakadepende ngayon dun sa screen ng laptop or desktop na ginagamit. Ay, may tanong pa ako na sa pero, yung mga questions ko, question yun na hinahanapan ko kayo ng answer. Bakit nyo siya ginawa? Kasi, hindi pwedeng maglalagay kayo ng isang bagay, especially sa UI, nang walang reason. Kasi kailangan yung i-defend yan. Bakit dito mo siya nilagay? May reason dapat kapag nilagay mo siya sa left, right, top, or bottom. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng na-trip ang walang po eh. Sinong intended user yung gagamit mo dyan? Di ba minsan mga anong age bracket? Yung ganun. Dapat ganun yung hinihintindi natin. Anong age bracket? Matatanda na ba sila? Bata pa? Anong gagamitin nila? Mobile responsive pa. Tinari ko lang naman kanina. Mobile responsive naman. Hindi ko lang na-check lahat ng age. Okay. Pero good naman, natawa naman with a short period of time. Tama? Yun nga lang, kailangan may reason. Hindi pwede na yun. For sure, nilagay niyo lang na nagawa na yun. Pero, yung user experience, nag-UI UX, okay. User experience. Wala. Okay. Meron ba? May HCI ba kayo na subject? O sa BSIT lang yun? May HCI ka na? Amen. Amen. Ayan. So, sa akin naman, gusto ko punta dun sa collaboration ng team. So, pwede ba introduce ulit sino kayo at sino yung role niya? Ano yung role niya? Ayun po, ako po si Sarah Rio Malos, Tech Lead. Yung kanina natin, tester. Julian Chang po, UI UX designer. Tintin Florito, project manager. Okay, so
So tayo sa project management, ano yung ginamit nyo na tool to manage the project? Pwede ba tingin ng board? Ako nililog ko, question natin. Bilang project manager, nag-set ka rin ba na, minimake sure mo ba na, ayun, nag-daily startup ko yun, and everything is delivered on that. Like, ikaw ba yung nag-manage ng mga daily startups mo, yung gano'n? Yes po, ako po yung nag-manage. LGB club ba yung nag-meeting or everything? In the group po, every other week po, then sa picture statement po, every week. Okay. So, pwede ba tingin ng isa niyang spread? Kahit yung clear spread, yung gitna. Okay lang spread pa kayo. Morning po. Yung clear setup. So, may ba yung mga task? Hindi so familiar sa layout ng promotion. Pero ito yung task nyo, mostly. Yung mga status. Meron pa rin mga backlogs. Hindi Ang hindi ko kasi na-update, pero nilalagay ko kasi sa next week po, which is doon po siya na-update. Ano, ready pa ba siya sa Ako next week. patingin nga? Okay. Okay. So, a question na bakit Notion yung ginamit mo as project management tool? Nirecommend kasi po ni Sir Steven po last year. And then po, dito na rin po kasi nasanay in terms of project management tools. Okay, so, based on the task, paano mo siya hinatid? First, paano mo siya hina-accept? Ano po, ina-assign po siya based po sa position po. If technique po siya, mas complicated po yung task. Ano. Thank you lang sa project management. Next na question ko is sa actions. Pipelines. Yung mga pipelines na sining ko. Pipelines. Yung actions, technical actions. Ayun. First of all, gusto ko kayo mag-comment kasi gumamit kayo ng actions. This is really something na na-advocate ko mula nung nag-aaral ko ako dito. It's yung process na automation using pipelines. So, yung mga actions ko, nagdala ko sa akin. Pero meron kayo dito dalawang pipeline, which is yung data to the American deployment and flash. So, i-conclude yung question ko lang bakit Gemini 2.5 pinag-pili na. Gemini po kasi is free lang po siya and Sorry? free po yung API na yun. And sa pag-pull po nun is meron po siya 15 requests per minute, which is good po sa testing and development po namin. Sa deployment naman, ikaw rin yung mga pipeline. So, ikaw yung hosting. Ginawa mo yung pipeline din yung the way it is hosted. Ikaw yung So, yung front-end mo and then yung back-end mo nakastore sa dyan ako hosting. Sa ano po, BPS na hosting. Okay, since ginamit niyo yung hosting yun,
And then mostly wala siyang native na support sa Java. So bakit pinilit niyo yung hosting? Wala po kami ibang other choice kasi hindi pa po kami masyadong familiar sa Java. May learning curve din po kapag nilipat kami sa ibang hosting. Pero yung pipeline niya sa very nice, very clean siya. Tapos, kapag mag-run siya, kita ko, ano lang. Kapag mag-deploy kayo, yung time of deployment is mabilis na. Appreciate. Siguro, ano siya, wala siyang test. Hindi kayo nag-test. Wala siyang mga unit test. So yung test mo is manual lang. And then meron pa kayong mga documents hindi namin yung testing, like guidelines. Wala. So, paano nyo nalalaman na like yung isang test nyo, yung QA nyo siya, paano mo nalalaman na pasado yun sa inyo? Meron po kami test matrix. So, pipeline nyo, ito lang yung recommend ko. Para mabilis mo yung pipeline sa deployment, I would suggest na i-separate yung deployment ng front-end and back-end. Reason for that is, for example, gumamit kayo na may changes sa back-end. And then, yung changes na yun, i-deploy nyo diba? Dito sa pipeline na to, ang ginagawa nyo, i-build na yung front-end kahit wala namang changes sa front-end. So, sayang yung time na yun. So, helpful siya i-separate yung front-end and back-end. So, i-deploy mo lang kung ano yung changes na yun. Hindi yung mag-extra steps. Thank you lang yung communication sa back-end. I think this is a good thing. Hindi po kami data Nakalagay siya sa... Tulad ng gamit kayo ng Notion. Nakalagay siya sa Notion. Ayun yung suggestion ko sa inyo. Maybe, ayun siya. I-separate ko siya. Yung mga task So, madali siyang hanapin. So, for example, yung mga task na ito, kaya gumamit kayo ng lost feature. Yung lost feature na yun, document sa Notion ba? So, ang recommendation ko is yung testing document for that lost feature. I-paste ko rin dun sa Notion para i-maintain naman dun sa Notion kung ano din siya hanapin. Yung recommendation ko siguro. And then, for kaya naman sa collaboration. Pero sa code, sila everyone siya sincere naman. Pero marami akong kita na inconsistencies na doon. Nagtuloy lahat, diba? Siguro general question lang sa inyo lahat. Paano mo ginamit yung AI sa pag-code ng product? After pushing po to the request, mag-show up po yung comment percentage ng AI. And then, i-check po na developer if, kasi AI, it has a tendency na mag-hallucinate. So, it's better to double check sa developer. So, ang ano po sa developer po, i-check nyo yung code na yun.
part ka. Actually, pwede ko mag-open din ng PR na close. And then yung question ko was maybe paano na ginamit yung AI sa pagdedevelop, like sa pag-coding mismo, hindi sa workflow. Sa ano po, pwede po silang meron po kasi sa PS Go na Copilot. Pwede rin po nila ipa-analyze po sa Copilot yung buong code nila sa code reviews since nandun din po siya sa instructions. This is one of the things I saw with kanina. Sa kapag PR kasi, kapag hindi naman lahat kasi nagtitira knowledgeable ako sa PRs. So I would suggest, bago nyo i-merge, i-resolve nyo muna every comment na may tayo. Pwede po nila ma-ask po yung code review po sa Copilot. Oo, tama. Pero kasi sila siya process. Bago mo siya i-merge, i-resolve nyo muna yung conversation. Kasi nag-open ako ng nag-open ng PR kanina. Sobrang laging comments. And then yung comments na yun is dapat resolve. Pwede, bago nyo siya resolve, pwede mag-comment muna kayo kung i-adjust nyo ba or in-ignore mo. Kasi sabi mo, pwede naman hallucinate kami yung sometimes. Sabi mo kasi, whenever yung AI or yung review, minsan nagbibigay siya ng mga open na reviews. So minsan, kinakasat yun, minsan hindi. So, para malaman din ng iba, mag-comment ka lang, bakit mo i-accept, bakit mo i-bakit mo. Kaya lang yung suggestion ko. I think yun lang. Dagdag ko lang, kung depende yung sa sinasabi ni Eugene din sa iba, pag nagtrabaho, depende sa kliyente or doon sa project kung kailangan yung gumamit ng AI. Nandiyan na si AI, pero hindi lahat ay ina-allow gamitin yung AI to analyze the codes. Kasi especially kapag ang client mo ay tawag dito, restricted. Ako, personally, bawal kami maglagay ng codes sa AI pag-analyze. Yung mga copilot, hindi kami gumagamit na, Visual Studio ko, hindi namin in-integrate yung copilot na AI kasi nababasa niya yung codes, yung kumagamit. Case-to-case basis yan lang. So, tama naman yung sinabi ni kanina. Pero, yun, depende sa good thing na ginamit nyo. Kasi wala namang kayo restrictions when it comes to EA sa project. Pero, yun, baka in the future, gawin nyo tapos nasa secure na yung project. So, okay. Ayan, thank you. And ask ko lang pala, sino ulit yung tech lead ng group? Kaya si... Ano bang name? Ayan. So, since part kasi ng assessment ninyo yung sa my architecture, I just want to ask something na nakita kong in-implement ninyo dun sa Angular application. So, like I'm sure naman na natulog na siya ni Sir Steven. But nakita ko kasi sa inyo na ganun yung ginamit dito na like custom pipe sa Angular, which is yung nakalagay dito na time ago. So like, can you explain briefly para saan yung ginamit yung pipe na yun? Okay. Ginamit po siya sa notification. Para po ma-compute po yung araw, kung ilang oras na po yung lumipas na pinrate yung notification. Yes. And kasi di ba na-mention ko na gumamit ka ng like ng pipe. So like, can you explain sa amin like bakit mo ginamit specifically yung pipe sa Angular instead of like mag-call ng method sa component? Like, ano ba yung advantage ng pipe? Ano po, para po reusable po siya sa ibang Yes, true. Para magiging usable siya. And then, aside from that, ano tama naman na para maging reusable siya. But, yung pinaka-main reason kasi talaga na bakit natin ginagamit yung pipes in Angular is because of performance. Di ba? Kasi yung pipes, like, mga simple function lang siya. And then,
i-calculate lang siya kung baga ulit ng angular kapag nagbago talaga yung data. So like na-mention mo na ginamit mo siya for notification. So like kasi, every time kasi na nag-render, di ba, yung angular. So like kapag hindi mo na gumamit ng file, or kapag sa component mo na siya lalagay. So like mag-compute siya ng compute. But using price, pwede natin na-improve yung performance ng application natin when it comes to ganito mga scenario. And then may question lang pala ako kasi dun sa application ninyo, big part doon is yung pag-upload ng mga images, di ba? For lost and found. And then meron kasi kayo kaya doon na upload photo at limit. Meron bang minimum na size and maximum na size yung photos na pwedeng i-upload? Ano? Okay. So bakit hindi siya nakalagay dun sa table? Amin kasi ang may nakalagay lang dito na required yung photo. Pwede nyo bang pakita ulit para makita ng conscience? May nakalagay dyan na maximum na 5 photos. Ayan. Pero walang nakalagay specifically kung ilang megabyte ng data. Kasi kanina, nag-try ako mag-upload ng ano lang naman, nasa 15 megabyte ata na like novel paper. And then, katulad ng nangyari kanina, nag-freeze all. Parang infinite loading lang yung submit button. So, it's a good thing na, kasi diba na-mention ko kayo na dapat na naglalagay tayo lagi ng validations. Pero kasama nun, dapat ini-inform natin yung user dun sa validation na lagay natin. So, halimbawa, kung ina-allow lang ng form mo na ganitong character, for example, good thing yung nilagay nyo dyan na dun sa description. May nalagay kayo na up to 500 characters lang. So, okay yun. But dito sa images, wala kasing na-specify kung ano yung maximum. So like, mamumula pa yung user, ay, nag-upload ako ng 15, so baka 10. Tapos pag-upload siya ng 10, yung pala 5 lang pala. So, yung mga maliit na bagay na yun, which is actually hindi talaga siya maliit. Malaking bagay siya in real world use. So, ayun ang mga. Sir, Agent. 1 minute na lang. Okay, summarize ko na lang yung sa bakit. Kasi lahat ng phases, lahat ng ginawa na, tinig namin, database, back-end, front-end, at least. Then, yung sa paano kayo paano nyo siya binuo, yung mga sprints, kasi yun yung criteria. Okay, doon sa, nung tinignan ko yung codes nyo, regardless kung anong back-end yung ginamit, Spring or Core Java, nakita ko lang, comment ko lang, consistency. Tama yung sinabi niya, consistency. Example ng basic consistency na hindi nyo ginamit is kapag yung mga intention. Di ba mayroon, like for example, if statement. Yung sa if statement, hindi kayo gumagamit ng curly brace, open and close. Ini-intend nyo lang. Tama? If, then, yung nasa loob ng if, intended lang. Then, unlike sa iba, na ginawa yung codes na meron kayo, meron mga curly braces. It's another one, yung getters and setters. Yung getters and setters nyo, ako one-liner na getters and setters, kahit may curly brace. Pero sa iba, naka-enter. Simple siya, pero minsan kino-code review siya. Sa industry, meron tayong mga ginagawa, yung mga pipelines. Sa Java kasi meron tayong ginagamit, like for example, yung Jenkins. Si Jenkins, tinitignan niya doon. Pero mga pino-format mo minsan na spot notes din natin kung mag-aalala ko. Yung mga formatting, yung mga spaces, mahalaga yun eh. Pinapalag siya. Hindi nyo siya ma-commit to next sa branch unless hindi siya ma-release na. So make it consistent na. Wait lang. That's one. Then, logs. Gumagamit para kayo ng system. That error. Pero nakita ko yun.
Pero instead na loves, ano kayo nagde-debug? Never ako nakakita ng isang loves sa codes mo. Wala kayong laging mechanism ito. Mahalaga siya, especially sa production. Ayun. Sige, ano na susunod. Last one, last question. Based sa contribution nyo sa project nyo, rate yourself from 0 to 10. Start tayo sa'yo. Yes. 8. Next. 7. 8. Thank you.